Halika't sabay natin panoorin ang isang psychological western film noong 2016 na pinamagatang Brimstone. Sana ay matuwa po kayo. Ang pelikulang ito ay nahahati sa 4 na kabanata. Sa unang kabanata, ito ang Revelation. Ipinakikilala ang isang babaeng nagngangalang Elizabeth na nakatira sa gitnang kanluran kasama ang kanyang asawa na si Eli at ang kanilang 2 anak. Ang una ay si Matthew na anak ni Eli mula sa dating asawa. At ang isa naman ay si Sam, ang kanilang bagong silang na anak na babae. Si Elizabeth ay isang pipi na babae na nakikipag-usap sa pamamagitan ng sign language. Nagtatrabaho siya bilang isang midwife at itinuturing na mahusay sa pagpapaanak sa mga babae. Isang araw sa lokal na simbahan, may isang bagong mangangaral na ang pangalan ay Reverend. Pinangangaral niya ang tungkol sa mga huwad na propeta at kung paano sila naging salot sa lipunan. Nang marinig ni Elizabeth ang kanyang boses, natakot siya, na parang may history siya sa lalaking ito. Nang maglaon, nang malapit nang umalis ang pamilya, isang babaeng nagngangalang Abigail ang biglang mangganganak na. Dinala siya ni Elizabeth sa loob ng simbahan at tinutulungan sa panganganak niya. Napagtanto niya na ang sanggol ay hindi normal. Kaya imposibleng mailabas ito nang hindi mapapahamak ang ina. Nangangahulugan na ang isa sa kanila ay kailangang mawala. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, lihim na winakasan ni Elizabeth ang sanggol, kaya nailigtas ang buhay ni Abigail. Nang makarating sila sa bahay, pinapagaan ni Eli ang pakiramdam ng kanyang asawa, at sinabing hindi niya kasalanan ang nangyari kanina. Bilang tugon, sinabi niya na ito ay kasalanan ng lalaking nangangaral sa simbahan. Gayunpaman, hindi sang-ayon si Eli sa inaakusahan ng asawa niya, dahil naniniwala siya na ang lalaking iyon ay isang tao ng Diyos. Nang maglaon, pumunta si Elizabeth sa bahay ni Abigail para tingnan siya. Gayunpaman, ang asawa ng babae na si Nathan ay pinigilan siya, na sinasabi na si Reverend ay nagpatawag na ng doktor para sa kanila. Nang gabing yun, sobrang lasing si Nathan at dumating sa labas ng bahay ni Elizabeth na may dalang baril. Siya ay bumaril ng walang layunin habang sumisigaw na pinatay nito ang kanyang anak. Sinubukan ni Eli ang kanyang makakaya na pakalmeyin siya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita si Reverend at pinaalis si Nathan. Nang mapansin siya ni Elizabeth, desperado niyang sinabihan ang kanyang asawa na huwag siyang papasukin, ngunit pinapasok pa rin ni Eli. Ang dalawang lalaki ay may kakaibang pag-uusap habang si Elizabeth ay nakikinig mula sa kabilang silid. Base sa ekspresyon ng mukha at bibig nila, nakaramdam siya ng takot sa lalaki. Samantala, sinabi ni Reverend kay Eli na ang kanyang asawa ay nakagawa ng kasalanan nang siya ay nagpasya kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mawawala. Sinabi niya na siya ay paparusahan dahil doon. Pagkatapos ay hiniling niya kay Elizabeth na lumabas, ngunit siya ay labis na natakot para doon. Kaya, umalis na lang ang lalaki, ngunit nangako siya na babalik muli. Sa sandaling umalis siya, nakiusap si Elizabeth sa kanyang asawa na kailangan nilang umalis sa bayan. Sa pagkakataong ito, naiintindihan ni Eli na delikado ang lalaking yun, kaya pumayag siya. Nangako siya na pupunta sila sa bahay ng kanyang ama sa loob ng ilang araw. Sa oras na yun, susubukan niyang mabenta agad ang kanyang mga tupa. Sa kasamaang palad, kinaumagahan, nang pumasok si Matthew sa kamalig, nakita niya ang isang nakakatakot na tanawin. Ang lahat ng mga tupa ay pinatay ng walang awa. Ipinagpalagay ni Eli na ito ay kagagawa ni Nathan, kaya agad nilang kinuha ni Matthew ang kanyang mga baril at humayo upang harapin siya. Samantala, piniringan ni Elizabeth ang kanyang anak dahil ayaw niyang masaksihan ng batang babae ang madugong sitwasyon. Pumasok siya sa loob ng kamalig upang linisin ang kalat ngunit sa sandaling yun, may naglock ng pinto mula sa labas. Nang sumilip si Elizabeth sa isang butas, natakot siya nang makitang sinama ni Reverend ang kanyang anak. Siya ay desperadong makatawag ng tulong, ngunit walang sinuman sa paligid ang maaring makapansin sa kanya. Kaya sinubukan niyang umakyat sa pinto, ngunit nadulas siya at nahulog, na nagresulta sa kanyang pagkahimatay. Nang magising si Elizabeth, bukas na ang pinto at bumalik na si Eli. Ibinunyag niya na pumunta siya sa tirahan ni Nathan, ngunit nalaman niyang lumipat na ang mag-asawa sa ibang lungsod noong nakaraang gabi. Dahil dito, imposibleng si Nathan ang may kasalanan. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating ang anak ng babae na nagbigay ginhawa sa mga magulang. Nang gabing yun, habang inihiga ni Elizabeth ang kanyang anak sa kama, ang bata ay nagtanong sa kanya ng isang kakaibang tanong. Tinatanong niya kung masamang tao ang kanyang ina. Nang marinig ito, napagtanto ni Elizabeth na na-brainwash ng lalaking yun ang kanyang anak na babae. Kaya, sa sobrang galit, nagpasya siyang patayin ng lalaking yun sa kanyang bahay. Kumuha siya ng kutsilyo, sumakay sa kanilang kabayo, at naglakbay sa malungkot na bayan sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, nang makarating siya sa bahay, nakita niya lamang ang manika ng kanyang anak na babae sa kanyang kama. Sa kabilang banda, nalaman natin na ang lalaking yun ay nakapasok na sa kanilang bahay.
Kasalukuyan siyang nagtatago sa silid ng natutulog na si Sam. Kasabay nito, nagising si Eli mula sa kanyang pagkakatulog at napagtanto na nawawala ang kanyang asawa. Nang tumingin siya sa paligid, may napansin siyang mali sa kamalig, kaya nagpa siyang tingnan ito. Kinuha ni Eli ang kanyang baril at tumungo doon, ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, sinaksak siya ng lalaki ng maraming beses. Pagbalik ni Elizabeth, nakita niyang buhay pa ang kanyang asawa, ngunit malubha na ang kalagayan dahil sa saksak niya sa tiyan. Sa kanyang huling hininga, hiniling niya sa kanyang anak na si Matthew, na dalhin ang pamilya sa bukid ng kanyang lolo. Pagkatapos ay pinakuha ang baril sa bata para barilin siya at hindi na mahirapan ang kanyang ama. Kasabay nito, napagtanto ni Elizabeth na sinusunog ng lalaki ang kanilang bahay. Kaya naman, hindi sila nag-aksaya ng oras, at agad silang umalis at tumakas sa eksena sakay ng kanilang karwahe. Ang ikalawang kabanata ng pelikula ay Exodus. Dito makikita natin ang isang 13 taong gulang na batang babae na nagngangalang Joanna na gumagala sa disyerto. Hindi nagtagal, nahimatay siya dahil sa matinding dehydration. Nahanap siya ng isang naglalakbay na pamilyang Chinese, at dinala siya sa kalapit na bayan ng Bismuth. Matapos maalagaan si Joanna at bumuti ang pakiramdam, ibinente siya sa may-ari ng isang brothel na nagngangalang Frank. Lumilitaw na siya ay isang sakim at mapanganib na tao, na kayang gawin ng anumang paraan upang pasayahin ang kanyang mga customer. Sa paglipas ng mga araw, nakipagkaibigan si Joanna sa isa sa mga escort na nagngangalang Sally, na nag-aalaga sa kanya. Ipinapaliwanag niya ang mga dapat at hindi dapat gawin sa lugar at palaging pinoprotektahan siya mula sa masasamang mata. Isang araw, nagkaroon ng interes kay Joanna ang isang lasing na customer ngunit mabilis siyang hinikayat ni Sally na magpalipas ng gabi sa kanya. Tinanggap naman ng lalaki pero sa kondisyon lang na babantayan sila ni Joanna. Nang maglaon, sa oras ng pagpapainit ng dalawa, ang lalaki ay naging agresibo at sinimulang bugbugin si Sally. Pagkatapos ay lumapit siya kay Joanna at kaya napilitan si Sally na gawin ang bagay na ikakapahamak niya, binaril niya at napatay niya ito. Bilang resulta ng kanyang nagawa, siya ay bibitayin sa publiko. Makalipas ang ilang taon, makikita natin na si Joanna ay naging isang ganap na dalaga na din. Isa na siya sa mga sikat na escort ng brothel. Ginugugol ni Joanna ang karamihan ng kanyang oras kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Elizabeth. Pangarap nilang makatakas sa kahabag-habag na lungsod na ito. Isang araw, sinubukan ng isang lalaki na asarin si Elizabeth at tumugon ito sa pamamagitan ng pagkagat ng dila nito. Sa kasamaang palad, ito ay isang malaking pagkakasala para kay Frank, at pinarusahan niya ang kaawa-awang babae sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang dila. Dahil dito, namumutla siya, at napipilitan na siyang makipag-usap ng sign language. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang kay Elizabeth sa kanyang pangarap na makatakas sa lungsod at mamuhay ng mapayapang buhay. Isang araw, pumunta ang dalawang magkaibigan sa isang matchmaker, na binanggit ng isang lalaking nagngangalang Eli, na handang pakasalan si Elizabeth. May anak na siya sa dati niyang asawa, na agad na tinanggap ni Elizabeth ang alok at hiniling niya kay Joanna na sumama sa kanya. Bumalik ang dalawang magkaibigan sa kanilang silid at nagsimulang mag-impake ngunit nang malapit na silang umalis, binili ng isang mayamang customer ang lahat ng mga escort para sa gabi. Siya ay walang iba kundi ang masamang lalaki na si Reverend. Nang gabing yun, sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng mga escort sa kanyang sarili, si Joanna lamang ang tinawag niya sa kanyang silid. Sinasabi niya na siya ay lampas sa kaligtasan, ngunit narito siya upang iligtas siya. Habang nakatayo doon si Joanna, nanginginig siya at hiniling ng lalaki na maging saka niya si Joanna. Sinabi niya na matagal na itong tumakas sa kanya, at ngayon ay oras na para bumalik siya. Nang tumanggi si Joanna, sinimulan niya itong salakayin ng walang awa. Narinig ni Elizabeth ang kaguluhan mula sa kabilang kwarto kaya mabilis siyang nakarating para tulungan ang kaibigan. Sa kasamaang palad, sinaksak siya ni Reverend hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay nagpatuloy siya na gawin din kay Joanna, ngunit nagawa ni Joanna na labanan siya gamit din ng parehong kutsilyo. Pagkatapos nito, pinagpalit niya ang suot ni Elizabeth at suot niya, at sinilaban ang katawan. Nang maglaon, pumunta si Joanna sa isang doktor upang ipaputol ang kanyang dila. Nag-alangan ang doktor, kaya siya mismo ang gumawa nito. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang karwahe at umalis patungo sa tahanan ni Eli, na nagkukunwaring si Elizabeth. Ang ikatlong kabanata ng pelikula ay Genesis. Dito makikita natin ang ilang taong nakalipas bago mangyari ang lahat ng iyon. Sa isang nakakagulat na pangyayari, na si Reverend pala ay walang iba kundi ang ama ni Joanna. Siya ay isang walang dangal at masamang tao, na laging binubugbog ang kanyang asawa na si Anna. Isang araw, may nakitang dugo si Joanna sa kanyang damit at inakala niyang may sakit siya. Gayunpaman, ipinaunawa sa kanya ng kanyang ina na ito ay normal para sa mga batang babae na kasing edad niya. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita sila ni Reverend mula sa malayo at nalaman kung ano ang nangyayari. Dahil parang nagkaroon siya ng kakaibang atraksyon sa sarili niyang anak.
Panay ang titig nito sa kanya at pinapalinis pa siya nito. Nang mapansin ito ni Ana, sinabi niya sa kanya na ito ay hindi tama. Gayunpaman, tumugon lamang siya sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanya ng higit pa. Isang araw, natagpuan ni Joanna ang dalawang sugatang lalaki na sina John at Wolf sa labas ng kanyang kamalig. Lumilitaw na sila ang natitirang mga nakaligtas sa isang digmaan. Nang makita silang desperado na humihingi ng tulong, lihim silang itinago ni Joanna sa loob ng kanilang kamalig. Pinapakain din niya ang mga ito at binibigyan ng gamot para gumaling. Sa paglipas ng mga araw, nagkakaroon siya ng magandang relasyon kay John, gayunpaman, sinusubukan din siyang landiin ni Wolf. Pagkatapos ay isiniwalat ni John sa kanya na hindi sila magkaibigan ni Wolf. Sa katunayan, ang lalaki ay hindi magdadalawang isip na patayin siya kapag siya ay gumaling na ng husto. Kaya, gumawa si John ng isang plano at pinatay muna ang lalaki habang siya ay nagtatapon. Samantala, dinala ni Reverend ang kanyang asawa sa isang panday at nagdisenyo ng isang espesyal na bakal upang takpan ang kanyang bibig. Sinabi niya na ito ay isang parusa para sa kanyang mga aksyon. Dahil dito, napahiya ang mahinang si Ana dahil hindi na siya pinapayagang magsalita mula ngayon. Kinabukasan sa simbahan, habang si Reverend ay nagbibigay ng isa sa kanyang mga talumpati sa mga tao, biglang winakasan ni Ana ang kanyang sariling buhay. Sa kabila nito, hindi masama ang loob ni Reverend para sa kanya at sa halip ay sinabi niya na karapat-dapat lang yun. Ngayong wala na si Ana, sinubukan niyang pilitin ang sarili niyang anak na pakasalan siya. Inilagay pa niya ang parehong metal na instrumento sa paligid ng kanyang mukha. Nang siya ay lumaban at sumigaw ng tulong, dumating si John at hinarap si Reverend. Sinubukan niya itong barilin ngunit madaling na-counter at nabaril ang lalaki. Pagkatapos nito, kinaladkad ni Reverend ang kanyang anak na babae at hinagupit dahil sa pakikipagkaibigan sa isang estranghero. Ipinipilit pa niya ang sarili sa kanya. Nang mapagod at makatulog, tumakbo si Joanna palayo sa bahay. Ang huling kabanata ng pelikula ay Retribution matapos ang unang kabanata. Si Joanna at ang kanyang dalawang anak ay nakasakay sa karwahe habang ang buong paligid ay meniebe, desperado sila na makarating sa bahay ng ama ni Eli. Ngunit sa kasamaang palad, habang nasa daan, naabutan sila ni Reverend at pinatay si Matthew. Si Joanna ay labis na nawasak, ngunit wala siyang oras upang magdalamhati pa, kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating siya sa bahay ng kanyang biyenan at ipinaliwanag sa kanya ang buong senaryo. Napaluha ang matanda matapos malaman na patay na ang kanyang anak at apo. Gayunpaman, ipinangako niya na pananatilihing ligtas ang bata na si Sam. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Joanna ang kanyang baril at nagpas siyang magbantay sa labas. Hindi nagtagal ay nakita niya si Reverend sa dilim at binabaril siya, ngunit mukhang mailap siya. Tinatakot niya si Joanna sa pagsasabing gagawin niyang babae si Sam. Sinabi rin niya na nagkamali siya sa pagpapabaya sa kanyang anak na babae. Nang marinig ito, nagmamadaling pumasok si Joanna sa bahay at natagpuang patay ang kanyang biyenan. Sa takot, sinubukan niyang tumakas kasama ang kanyang anak ngunit nahuli sila ng masamang lalaki na si Reverend. Sa susunod na eksena, makikita natin na ang dalawa ay nakatali sa magkahiwalay na poste. Nilapitan ni Reverend si Sam at hinampas siya ng maraming beses habang si Joanna ay nanunood ng may takot. At sinasabi ng lalaki na siya ay isang tao na tagapagligtas, kaya maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Ngunit nang siya ay gagawa ng isang bagay na kakilakilabot sa batang babae, binali ni Joanna ang kanyang mga braso at nagawa niyang makawala sa pagkakatali. Pagkatapos ay kinuha niya ang lantern at inihagis ito sa lalaki at sinunog ito. Ngayong wala na siyang kakayahan, binaril siya ni Joanna at sa wakas ay namatay na. Makalipas ang ilang buwan, makikita natin na ang mag-ina ay namumuhay ng mapayapa ngayon sa isang lugar. Si Joanna ay nagsimula ng isang hill-in ng lag-ari sa bahay ng kanyang yumaong na biyenan. Ang ilan sa kanyang mga kamag-anak ay tumutulong sa kanya para sa negosyo niya ngayon. Sa kasamaang palad, ang problema ay muling lumapit kay Joanna sa pagkakataong ito dahil ito kay Nathan. Isang araw, dumating siya kasama ang kanyang mga tauhan, ipinakilala ang kanyang sarili bilang bagong sheriff. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang poster ni Elizabeth na tila pinaghahanap para sa pagpatay sa isang lalaki na nagngangalang Frank. Nang marinig ito, napagtanto ni Joanna na noong gabing yun, pinatay ni Elizabeth si Frank bago siya tinulungan. Ngunit dahil kinuha na niya ang pagkakakilanlan ng babaeng yun, hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili. Ang kawawang si Joanna ay inaresto at dinala sa isang barko. Habang naglalayag siya, napansin niya si Sam na masayang nakikipaglaro sa isa sa kanyang mga kamag-anak. Nagbibigay ito sa kanya ng kaunting ginhawa dahil wala na si Reverend upang pahirapan ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay tiningnan ni Joanna si Sam bago niya winakasan ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang taon, nakita natin na ang magandang babae na si Sam. Siya ay may sarili ng anak na babae at nagpapatakbo ng negosyo na sawmill.
Sa kabila ng pagkawala ng kanyang ina sa murang edad, nararamdaman pa rin niya ito sa kanilang paligid.